Isang maleta na kakadaan lang sa security screening or X-ray machine ay biglang nagliyab sa ibang bansa. Agad naman itong napula gamit ang fire extinguisher. At napag-alaman ang sanhi ng biglaang pagliyab ng maleta ay ang power bank na nasa loob nito. Ayon naman sa airlines ay maswerte sila na nangyari ito sa loob ng airport at hindi pa mismo sa loob ng eroplano. Samantala, isang eroplano naman ng South Korea na papunta sa South Korea galing sa Aklan Airport ang bumalik dahil sa naiwang power bank or nailagay na power bank sa check-in baggage. Mahigpit kasi sila guys sa power bank lalo na sa nangyari or dati nangyari sa Airbusan na nasunog dahil sa power bank na nakalagay sa compartment. Napilitang bumalik sa Kalibo International Airport ang isang eroplano na patungong Korea dahil sa naka-check-in na power bank. Ayon sa Aerodome Rescue and Firefighting Station ng Paliparan, nagugat ang insidente matapos sabihin ng isang pasahero na nasama sa kanyang na-check-in ang kanyang power bank na dapat ay dala-dala o kasama lamang sa kanyang hand carry. Matapos ang nasa isang oras na panananatili sa himpapawid ng eroplano, ay ligtas itong lumapag sa Kalibo Airport at agad na inilabas ang naturang maleta para hanapin ang nasabing power bank. Kaugnay nito, muling ipinaalala ng pamunuan ng Paliparan sa mga pasahero na ugalihing sumunod sa mga ipinatutupad para hindi malagay sa alanganin ang biyahe ng eroplano. Dapat rin aniya na sa check-in station ay ideklara ang mga kargang mga electronic device. Kaya para maiwasan ang kahit anumang abala or aberya sa eroplano, ay dapat alam natin ang mga rules or patakaran sa pagdadala ng power bank. Pinahintulutan naman ito sa carry-on bag or sa personal handbag. Pero mahigpit itong pinagbabawal na ilagay sa check-in baggage. Ngunit kahit pinahintulutan ang power bank sa carry-on baggage, pero bawal itong ilagay sa hand carry na nilalagay sa overhead compartment. Dapat nakalagay lang ito sa personal handbag nyo na nakalagay sa harap ng inyong upuan. At ang pinapayagan na power bank ay 27 mAh or 27,000 mAh. Ang lalampas na power bank sa 27,000 mAh or mAh or 100 Wh ay kailangan ng airlines approval.
Sa mga mahilig mag-travel dyan, alam nyo bang bawal na sa eroplano, international man o domestic flight ang power bank na may kapasidad na higit sa 160 watt-hours o 43,243.24 milliamp hours? Inanunsyo ito ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nitong Martes, March 4. Bunsod ito ng insidente noong February 28 kung saan isang eroplano sa South Korea ang nasunog sa Gimhae International Airport. Ayon sa investigasyon, posibleng nagmula ang apoy sa isang nag-overheat na power bank sa carry-on bag ng isang pasahero. Batay sa patakaran, pwede ang power bank na may kapasidad na hindi lalagpas sa 100 watt-hours. Samantala, ang power bank na may kapasidad na mula 100 watts-hours hanggang 160 watt-hours ay kinakailangan ng pahintulot mula sa airline. Habang mahigpit na ipinagbabawal, ang power bank na lagpas sa 160 watt-hours ang kapasidad. Pinaalalahanan din ng mga pasahero na hindi pwede ilagay sa check-in luggage ang kahit anong power bank. Ayon sa CAAP, nakikipag-ugnayan na ito sa iba't ibang airlines sa Ninoy Aquino International Airport at iba pang pangunahing paliparan sa bansa upang mahigpit na ipatupad ang regulasyon.